Okay, no, dati Bible yo. Lukatan nyo iti Ephesians. Ephesians chapter 5, ero gito nga basahan iti verse 25. Again, gana iti verse 33. Ephesians chapter 5, verse 25. Husband, love your wives, just as Christ also loved the church, and gave himself up for her, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the word, that he might present to himself the church in all her glory, having no spots or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and blameless. So, husband ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church, because we are members of his body. For this is the reason a man shall leave his father and mother, and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is great, but I'm speaking with reference to Christ in the church. Last verse. Nevertheless, each individual among you also is to love his own wife, even as himself, and the wife must see to it that she respects her husband. Nga po Diyos mong bendisyon to Jesus sa una. So, last Sunday, nakita po natin yung purpose ng ating Panginoong Hesus kung bakit niya binigay ang kanyang sarili, kanyang inalay ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. So, una nakita natin that He might sanctify her, cleanse her by the washing of water with the Word. So, yun po yung una na nakita natin, yung sanctification, yung pagtatabi niya para yung sa kanyang katawan, she sanctify it, cleanse it, talagang nililis mo niya tayo, una sa kanyang dugo, pangalawa sa kanyang mga salita. And then, pangalawang purpose, He might present to Himself the church in all her glory. So, at the consummation of time, may presenta mismo ni Kristo sa kanyang sarili na ang iglesia ay talagang malinis, walang bahid. So, makita natin dito yung negative na paglilinis. So, sabi dito, having no spots or wrinkle or any such thing. So, lahat ng masabi natin na kadumihan or karumihan sa mundong ibabaw na to, hindi mo talaga makikita sa church. So, sabi nga natin na at the present time, you cannot see the church in her pristine glory. Kasi makikita mo yung bangayan, makikita mo yung away ng mga different denomination, but then those are man-made ang mga yun na away. It's not coming from the Lord. But there will come a time na that church ay talagang makita mo in her pristine glory. Talagang malinis na sabi dito, walang spots, walang bahid na mancha, walang kulubot, or lahat ng mga bagay na makikita mo that present anything that is dirty. And then, the church should be holy and blameless. Talagang yung iglesia ay talagang banal, makita mo talagang blameless, wala kang pwedeng ibato sa kanya. I think that will be only the time na si Satan ay wala na siyang accusation na pwedeng ibato sa iglesia kasi wala ka nang makita na bahid sa kanya. Pero at the present, Satan is always accusing the church. Yun po yung kanyang number one role. Yun po yung trabaho ni Satan. Hindi lang po individual accusation, but the church as a whole. Kaya sabi ni Kuya Eric kanina, even in your sleep, kahit sa pagtulog po natin, ay andun si Satan throwing accusation at us. Kaya even in your dreams, yan ko, pati sa inyong mga, even you just, sa mga bangungot, andun si Satan. Throwing accusation. But anyway, ayun po ang kanyang trabaho. But then, there will come a time, at the consummation of time, na sabi natin, at the completion of time, in future, in eternity, we will stand before Christ blameless and
holy. So, pinakita sa atin kung ano yung ginawa ni Kristo, ano yung purpose ni Kristo para sa church, and then, binalik niya ulit sa mga asawang lalaki. So, makita natin yung ano dito, yung ano to, yung the way of instruction ng banal na espiritu na talagang pinapakita dito na yung pinakamodelo ng buhay mag-asawa ay yung modelo ng relasyon ni Kristo at saka yung iglesia. So dito, sabi sa verse 28, so husband ought to also to love their wives as their own bodies. Yung word na hotos or so ay pinapakita dito na parang sinasabi na in this the same manner or in this the same degree. Ay sa otayo kumakot, kaparehas na or kopyang-kopya. So kung ganito yung ginawa ni Kristo para sa iglesia, ganun din yung gawin ng mga asawang lalaki sa kanilang mga asawang babae. Hirap na, mga kapwa asawang lalaki dyan. Mahirap talaga. Sabi, so husbands ought to love their wives. Actually, yung word na oath is primarily nagamit to sa kanilang kapanahonan na nagpapakita ng monetary or legal na pagkakautang. Na alam mo na may obligasyon ka na bayaran. Legal man yan o mga pera. And then later on, it was used to moral and spiritual obligation. So, dito, hindi nagamit na ang lalaki ay may utang na pera sa babae, pero pinapakita dito yung indebtedness o yung obligasyon ng isang asawang lalaki na mahalin ng kanyang asawang babae gaya ng ginawa ni Kristo sa iglesia. So, kung titingnan natin yung verb na oath ay present active siya. Present active indicative. Ito yung katotohanan. Hindi po ito isang option na kung gusto mo gawin mo o kung hindi naman marami kang choices. Wala pong nabigay na choices dito mga kapatid ha. Wala pong nabigay na choice na pagpipilian. Bagamat hindi siya nabigay sa imperative mood, nabigyan naman siya sa sa indicative mood. Indicative mood ibig sabihin ito yung katotohanan. Hindi po ito magbabago. Na ito yung katotohanan na bigay ng Diyos sa atin na dapat natin gawin. Ito yung obligasyon natin. It is an obligation to make, sabi nga, and not an option to choose from. Kaya obligasyon ito ng mga asawang lalaki na dapat gawin natin tuloy-tuloy habang nabubuhay po tayo sa mundong ibabaw na ito. Hindi natin alam kung sa buhay sa langit kung tuloy pa yan o hindi. Because sabi ni Christ, we are in the afterlife, we are never given, ano yung sabi? We are neither given to marriage or, nakalimutan ko. Assignment nyo yun. Mayroon na pala tayong yung tumatanda na. Talagang magkakaroon ng ALS. So, habang tayo po ay nabubuhay, it is our obligation as husband, Christian husbands. Again, the audience here are Christian husbands. Hindi po lahat ng mga asawang lalaki ay kinakausap dito. Yung mga mananampalataya na asawang lalaki, ito yung patuloy na obligasyon po natin. Yung mahalin po natin ang ating mga asawa at ang nagamit dito as your own body.
as your own body. Na pag tinignan mo yung asawa mo, katawan mo na yun. Hindi siya ibang katawan. So, makita po natin dito yung divine institution of marriage. O, madiscuss po ito sa verse 34 or verse 31 rather, na kung saan sabi doon, yung asawang lalaki, iwanan niya yung bahay ng kanyang ama para makipag-isa sa kanyang asawang babae. And they will become one flesh. One flesh po. Bagamat dalawa, pero iisang katawan. Again, this is a reflection. Bagamat dito, dalawa lang ang usapan na. Asawang babae, asawang lalaki. Sa Trinity, tatlo yung usapan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. 3 in 1. Tayo naman, 2 in 1. Kung yung Trinity ay inseparable, and so does the husband and wife, supposedly. Yan po yung program ng Diyos. Pero sabi ni Moses, or sabi ni Kristo sa mga Israelitas, sa kadahilanan ng katigasan ng inyong ulo, Moses allowed divorce. Pero hindi yun yung programa ng Diyos from the beginning. Yung programa niya ay that the husband and the wives should be one body, isang katawan. 2 in 1 nga lang. So, kung yung husband continually practice agape love, and the wives continually do submission, wala pong mangyaring divorce. Kaya minsan nakakatawa yung mga Kristiyano. Tingnan mo, uy, Kristiyano nga. Sikat na sikat. Pero when it comes to their marriage, may problema naman. So, dito makikita natin, sabi nga, it is not an option for the husband not to love his wife. Actually, love, lahat ng mga love dito na nagamit is present active. Kung titignan po natin yung mga love dito na nagamit, it is agape love at palagi siyang nasa present active. Ibig sabihin, the husband continually initiate the love. Not just in words, pero even sa lahat-lahat na bagay. So anyway, sabi nga, mahirap, but wala po tayong choice. Yan po yung nabigay sa atin na obligasyon to do in marriage. Kaya sabi ni Brother Shano, buti si Sister Christy. Wala siyang problema dito. But anyway, may obligasyon siya to pray for the husband and the wives. para maganda yung samahan, makikita mo talaga yung pag-iibigan sa mga mag-asawang mga Kristiyano. So, sabi dito, he who loves his own wife loves himself. So sabi ko kanina, lahat ng love dito present active. Na sabi dito, he who loves his own wife loves himself. Pag hindi mo mahal yung katawan mo, yung sarili mo, sigurado hindi mo mamahalin yung asawa mo. Ewan ko kung bakit ganun. But dito, naibigay sa atin mga kapatid na itong obligasyon to continually love our wife as we love our own bodies. Na kung inaalagaan po natin ang ating mga sarili, minsan nga, kung yung tanong na, ako naman, hindi ko inaalagaan yung aking sarili. But actually, kung makita natin dito, ito po yung accountability.
Ba't mo alagaan yung sarili? Because you're accountable to God on how yung pag-aalaga natin sa ating mga sarili. Para kung hindi natin alagaan ang ating mga sarili, anong mangyari? Anong dadalhin nun? It brings divine discipline. Pasya lang diyay. Nukan mo nga iwanan ti bagim, kanayon nga bisinam, anya ba ti mangyari? Di agka-ulcer ka. Padpadatan to nga agsarsarwat agagsapa. So, yun po yung nabigay sa ating mga asawang lalaki na yun, kailangan po natin ibigin ang ating mga asawang babae. And always bear in mind, ang lahat po ng nagamit dito is agape love. Sabi ni Pastor Art, kasi sabi niya, there is not a man, there is not a husband who will agree that their wife are the dumbest woman on earth, sabi niya. Totoo yan. Yung daw kasi asawang mga babae, sila yung pinaka-dumb. Dumb ti Ilocano? Kasi ka ng asawa nga babae, so dati kabububan. So nga, nausar dito, ikat agape love. Kasi minsan, kahit daw alam nila, tinatanong pa. Kaya, you need to exercise agape love. Yung sacrificial, selfless na talagang you have to surrender your feeling, your ego para masagot mo yung tanong ng inyong asawa. Ayun ko. But anyway, that's part of marriage kasi. Kaya, yun. So, he who loves his own wife loves himself. Because we are one body in Christ. Isang katawan. Kaya pag tinignan nyo yung asawa nyong babae, always bear in mind that is na siya yung katawan mo din. Kaya kailangan alagaan mo kasi katawan mo yan. Kaya sabi sa susunod na verse, sabi, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church. So, dito, nabigay yung explanation na kung bakit yung asawang lalaki na Kristiyano ay kailangan mahalin niya yung kanyang asawang babae. So, ano yung explanation? Sabi, no one ever hated his own flesh. No one. No one, actually, yung word na nagamit dito is odes. It is coming from the word na o. Yung o is absolute negation. Zerong zero, talagang walang-wala. And then plus yung word na hais, yung suffix na hais, ibig sabihin one, na talagang literally, absolutely no one ever hated his own body. At ito po ay nasa aorist tense. Sabi ng mga theologian, ito ay nomic aorist, na ibig sabihin, this is true for all time, na ni walang isang tao na kinakasuklaman niya yung kaniyang sarili. Siguro nung makita mo siya Rupo, medyo kasarming, kanang kot ay apo na tuloy na diya. Pero, bagamat ganon, iniibig mo pa rin yung anyong sarili, yung katawan. Kaya anong ginagawa mo? Pinapaliguan mo, pinapakain mo. Talagang
inahalagaan. Kaya, yung dahilanan dito, mga asawang lalaki, sabi, for no one ever hated his own flesh. Actually, yung Odes dito, yung no one, talagang it is a strong or powerful negative conjunction na nagpapakita ng katotohanan. Kaya we cannot, hindi po natin pwedeng sabihin na, mahal ko lang si asawa ko kasi marunong siyang umawit. Mahal ko lang ang asawa ko kasi naalala ko yung isang pastor nung nangasal siya, sabi niya, anong dahilan na bakit minahal mo yung asawa mo o yung girlfriend mo kasi mag-aasawa pa lang? Kasi marunong siyang umawit. Pag hindi na siya umawit, ano nang mangyayari? Mahal mo pa ba? Pagkagising mo sa umaga, tignan mo siya sa mukha at hindi mo ma-spelling kung ano yung shape ng mukha niya at hindi siya umawit, mahal mo pa ba siya? So, we do not love our wives because of what they possess. Kung ano man ang meron sila. We love them with agape love. Because sabi nga, we never hated ourselves. Kaya, ganon din ang ating gagawin sa ating mga asawang babae. So, we do not hate them. Ewan ko lang sa inyo kung kagurgura yun ni asawa yun. Kung pag tinitignan nyo yung asawa niyong babae, kinakasulaman nyo siya. O kaya namumuhi kayo sa kanya. Wala. Sabi po, wala pong isang Kristiyano na dapat na ganun yung kanyang ugali sa kanyang asawang babae. Instead, ano ang ating gagawin? Sabi po, but nourishes and cherishes it. So, instead of hating them, anong gagawin natin? Aalagaan po natin at saka we keep them warm. So, the word nourish, it comes from the word na iktripo. Iktripo, ibig sabihin na to effectively nurture to maturity. Na talagang aalagaan mo siya, ibibigay mo lahat yung kanyang pangangailangan para lumaki na healthy, lumaki na to reach the full measure of maturity. Yun po yung word na nourish. So, as we nourish our own self, sabi nga, we also nourish our own wife. Ibig sabihin, we provide for their needs. Hindi lang po sa physical, hindi lang po sa material, but it also include the emotional and mas lalo na sa spiritual na aspeto. Kaya, malaki yung obligasyon na talagang nabigay sa mga asawang lalaki. But sometimes, yun nga, minsan, mas madaldal yung babae, mas magaling minsan, kaya yun. Parang sila na yung tumatayo na tagapag-alaga. But anyway, that obligation, that responsibility is given to the husband, regardless kung ano man yung situation sa loob ng bahay. So, nourishes and cherishes. Yung word na cherish, is talpo, ibig sabihin to keep warm. It suggests the idea na talagang hahawakan mo very close to keep warm. Ibig sabihin to keep warm is to maintain or to sustain the life. Kasi pag malamig na, anong ibig sabihin nun? Patay. So patay na siya. Kaya you keep warm.
So how do we keep warm? We keep them warm by nourishing them. And by loving them. Actually, yung ibang nagamit dito, yung word na cherish is to love fondly. Ewan ko kung anong Tagalog nun. But it pictures the idea na talagang we keep them warm, we keep them close. Hindi po natin hayaan na lumayo ang ating mga asawa. Bagamat ang dami na ngayon yung LDR, yung long distance relationship. Siguro yun. Pwede naman mangyari yun. Pero in the scripture, kung makikita po natin, ay sa buhay mag-asawa, mahirap talagang ganun yung mangyari. Kasi yung word na cherish is to keep them by your side, to keep warm. Para yung pag-ibig, yung pag-aaruga, yung pag-aalaga ay magampanan po natin. So, mas lalo na sa amin mga sa aming mga pastor, pag wala ng support, sinong magsasakripisyo? Minsan yung asawa, mag-abroad. Siya yung kikita in order to keep the ministry alive. Bagamat mali po yun, anyway, it's only by the grace of God na the family is being sustained. But the divine order for marriage ay ganun. Sa bagay, temporary lang naman yung 2 years, 3 years, ganun, that's temporary LDR. However, the price to pay in that span of year ay talagang mabigat. It's really heavy on both parts and even the children. Kaya, so ang asawang lalaki, ito yung ating gagawin. We nourish and we cherish our wives. Gaya, sabi dito, just as or katos, in the same manner, ito yung highest standards of yung pagsasama ng mag-asawa na mananampalataya, just as Christ also does the church. Gaya ng ginawa ni Kristo para sa iglesia. Na kanyang binigay yung kanyang sarili, na kanyang binigay yung banal na Espiritu Santo, na kanyang binigay yung kanyang biyaya to provide His provision, to nourish us, to mature us spiritually. Para ganon, in the future when we stand before Him, we will be holy and blameless. Kaya, yun, nakita po natin dito na ito po yung model na talaga, yung Christian marriage. Na kung gaano si Kristo inaalagaan o binigay niyang kanyang sarili para sa iglesia at kung gaano niya inaalagaan, ay ganun din po yung gawin natin sa ating mga asawang babae. Talagang kung titignan natin, mabigat na responsibilidad. Pero, hindi po natin ginagawa ito sa ating sariling kakayanan. He gave the Holy Spirit and He gave His Word in order for us na magampanan kung ano man yung kanyang sinasabi na obligasyon po natin bilang asawang lalaki. So, very challenging mga kapwa-asawang lalaki na paulit-ulit. Actually, sa verse 25, yung nagamit doon, husband love your wives, present imperative yun. Talagang isang command, isang kautosan na mahalin natin ang ating mga asawang babae. Sabi doon, just as Christ also loved the church. Gaya nung
pag-ibig ni Kristo para sa kanyang iglesia. At sa verse 28, parang naulit ito, pero, o sa verse 28 and 29, naulit ito, pero hindi na siya imperative. It is now an indicative. Na ibig sabihin, ito na yung katotohanan. Dapat ipamuhay na natin ito. Ito na yung buhay natin para sa ating mga asawang babae. As the verse in 25, sabi doon, just as Christ also loved the church, sa verse 29 also, sabi doon, just as Christ also does the church. So that is the highest model of demonstrating our love sa ating mga asawang babae. Kaya hindi pa huli ang lahat, mga asawang lalaki. As we grow spiritually, makikita natin itong mga katotohanan na ating mga obligasyon na binigyan ng Diyos para sa ating mga asawang babae, nawa magampanan po natin. At sa mga binata dyan, mapalad kayo kasi napakinggan nyo. Wala kayo ng dahilan na hindi nyo magampanan ang mga responsibilidad na ito pagdating ng inyong mga panahon na kayo po ay makapag-asawa. So, may the Lord enable us by His Holy Spirit and by His Word to love our wives. Shall we pray? Father, we thank you again sa inyong mga paalala sa aming mga asawang lalaki. We do agree, Lord, na sometimes ay nakakalimot po kami. Hindi po namin alam kung ano yung aming mga gagawin. But we thank you for your words that continually remind us na aming ibigin ang aming mga asawang babae na naaayon sa pag-ibig at agape love na inyong binigay sa aming mga puso when the Holy Spirit was poured out upon us. Father, may you continue to enable us then because we know that we still need to grow in this kind of teaching and as well as in our marriage relationship with our wives. So Father, may you enable us by your Holy Spirit then and that through our lives and through our marriage ay magiging example kami, Ama, sa mga taong nakapalibot sa amin. So, thine is the glory, honor, and praise at lahat ng may ito, we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.